Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Taong 2023, nang nabulabog ang buong Filipino community sa California dahil sa isang problema na pare-pareho nilang kinakaharap. Natangay kasi sa ating ilang mga kababayan ang halos 617 million pesos o kalahating bilyon na perang kanilang pinaghirapan ng ilang mga taon. Pero sa likod ng pang-i-scam na ito, kapwa Pilipino pa ang utak ng panloloko sa ating mga kababayan. Sa ating storya ngayon, pag-usapan natin ang malawakang pagnanakaw na ginawa ng tinaguriang Pinay Beauty Queen Scammer. Ang Pinay na scammer umano ay tawagin na lang natin sa pangalang Linda, 49 years old. Base sa Facebook account ng Pinay na ito, siya ay taga Dumaguete City at nagtapos sa Silliman University. Hindi naman nasabi pa kung kailan nakarating si Linda sa Amerika, pero siya ay naninirahan sa Sacramento, California. Nang taong 2006, si Linda ay nag-aral ng kursong nurse sa American River College. Subalit dahil sa hindi natukoy na dahilan, hindi naging isang nurse si Linda. Matapos kasi ang 2 taon, lumipat ng ibang university ang Pinay. Si Linda ay nag-aral sa California State University at nagtapos ng kursong Bachelor of Business Administration. Mabait, masayahin at may mabuting kalooban. Ganyan ilarawan si Linda ng mga kapwa niya Pinoy sa California. Ang Pinay ay aktibo sa pagdalo sa mga social gatherings ng Filipino community. Bukod sa California, dumadalo din si Linda sa mga pagtitipon sa Washington at Nevada upang makisalamuha sa kapwa niya Pilipino. Kaya naman maraming Pinay ang kanyang naging kaibigan, lalo na at Tagalog na ang salita na ginagamit ni Linda sa pakikipag-usap niya sa mga kapwa Pinoy sa Amerika. At para naman sa kanyang personal na buhay, nagkaroon nga si Linda ng karelasyon na pinaniniwalang isang American citizen at sila ay nabiyayaan ng 2 mga anak. Subalit dumaan sa matinding hamon ng relasyon si Linda at ang kanyang kinakasama. Kaya naman kalaunan na uwi nga ang kanilang pagsasama sa hiwalayan. Mag-isang tinaguyod nga ng Pinay ang kanyang mga anak na itinuring niyang pinakamagandang blessing sa kanyang buhay. Miski mahirap, nagsimikap si Linda na maibigay ang lahat ng pangangailangan ng kanyang 2 mga anak. Kulay at masaya ang social life ni Linda na makikita sa kanyang social media account. Mas naging makulay pa ito nang sumali na nga sa mga beauty pageant ang Pinay. Si Grace ay sumali sa Miss Woman Nevada at tinanghal na Miss Woman Nevada 2020. At tinanghal din siyang Miss Nevada Classic Universe. Ang Pinay ay itinanghalan din na Senior Face of Europe and the World USA na isang international pageant with a cause. Matapos ang beauty queen era ni Linda, nakatagpo naman ang Pinay ng taong magmamahal sa kanya ng lubusan, ang Amerikano na si Charles. Taong 2023 nang ikinasal nga sina Linda at Charles. Matapos nga ang pag-iisang dibdib, bumiyaya papunta sa ibang bansa ang mag-asawa para sa kanilang honeymoon. At kung pagbabasihan ng social media account ni Linda, makikita ang marangya nitong buhay. Sa kanyang larawan, kapansin-pansin nga ang mga branded na bags na pagmamay-ari ng Pinay hanggang sa mga mamahalin at high-end na mga sasakyan. Madalas din siyang magbakasyon sa iba't ibang mga bansa. Sa kabuuan, maganda ang imahe ni Linda dahil sa taglay niyang kredibilidad, yaman at tagumpay. Kaya naman, mapapasana all ka na lang talaga. Pero kung hindi mo nga kilala si Linda, iisipin mo na ang lahat ng karangyaan sa kanyang buhay ay kanyang pinagpaguran. At dahil nga sa panlabas na kaanyuan siya ay marangya, maraming nagkamali ng iniisip. Dahil ang katotohanan, tila hindi pala pinaghirapan lahat ng iyon ni Linda. Dahil kalaunan nabunyag ang totoong pinagmulan ng marangyang buhay ni Linda. Siya ay nangi-scam ng kapwa niya mga Pilipino. December 2020 nang itinayo nga ni Linda ang Creative Legal Foundings o CLF. Ang CLF ay isang kumpanyang nagpapatakbo ng litigation financing o nagpupondo sa mga civil cases. Nangangalap nga ang CLF ng pondo sa mga investor upang ipautang sa mga personal injury lawyer. Ito ay ang abogadong humahawak ng mga kaso ng aksidente
o pinsala sa kanilang katawan. Gagamitin ng mga abogado ang perang ito para tustusan ang mga gastusin sa korte, mga eksperto at pag-usad ng kaso habang hinihintay ang kanilang hatol. Kapag nanalo ang kaso at nakuha na ang pera mula sa mga insurance o hatol ng korte, babayaran ng mga abogado ang CLF mula sa hiniram nilang pera na may kasamang napakalaking interes. Ang pangako nga ni Linda sa kanyang mga investor ay kung mag-i-invest sila ng pera sa kanyang kumpanya, kikita ang investor ng 10% hanggang 17% kada buwan. April 2021, nang unang nag-recruit ng mga investor si Linda, lahat ng kanyang mga kakilala, mga kaibigan at iba pang mga Pinoy na nasa California ay inalok niya maging investor ng CLF. Ginamit niya ang kanyang pagiging dating beauty queen upang makuha ang tiwala ng kanyang mga kababayan at ibang PhilAm. Pero bukod dito, mayroon din siyang mga naging investor na OFW at yung mga taong kakaretiro pa lamang. Isa nga sa mga nainganyo sa 10% na kitang alok ni Linda ay ang Pinay at dating aktres na si Rita Magdalena o Geraldine Bartleson sa tunay na buhay. Si Geraldine ay isa ding kaibigan ni Dulce. At sa unang pagkakataon, naglabas si Geraldine ng halos 1.2 million pesos para i-invest sa kumpanya ni Linda. Tinatayang halos 156 investors ang nahikayat ni Linda na mag-invest sa CLF. At makalipas ang ilang buwan nang natanggap nga ni Geraldine ang kanyang kita mula sa kumpanyang itinayo ni Linda. Dahil dito, dinagdagan niya ang kanyang ininvest sa CLF hanggang sa umabot na nga ng 5 million pesos ang kanyang pinasok sa kumpanya ni Linda. Nung una, maayos at smooth naman ang takbo ng kumpanya ni Linda. Natatanggap pa ng mga investor ang kanilang kita mula sa mga perang ipinagkatiwala nila sa kumpanya ng dating beauty queen. Subalit simula ng taong 2023, nag-iba na ang lahat. Napansin ni Geraldine at ng iba pang mga investor na hindi na pumapasok sa kanilang mga bank account ang kita nila mula sa kanilang mga investment. Agad naman nilang kinontak ang negosyanteng si Linda tungkol sa pera na kanilang ininvest. Sinabi naman ni Linda na mag-antay lamang ang kanyang mga investor dahil madedelay lamang ang pagdating ng pera sa kanila. At dahil nga tiwala si Geraldine kay Linda, nag-antay siya at ang iba pang nagtiwala sa Pinay. Ngunit nang walang dumating na pera, dito na nila napagtanto ang lahat. Malaki na ang posibilidad na sila ay nai-scam ni Linda. At dito na nila inumpisahang kausapin ang may-ari ng CLF na pinaglakagan nila ng kanilang mga pera na si Linda. Iba't ibang rason nga ang sinabi ni Linda kung bakit wala pa ang kita ang kanyang mga investor. At upang pakalmahin ang mga nagagalit na investor, patuloy na nagbitiw ng mga pangako si Linda na ibabalik niya ang kanilang kapital at pakiusap lamang niya, huwag silang magpapanik dahil maayos din ang lahat. Kalaunan, pumutok na nga ang issue na baka isang malaking manloloko lamang si Linda at may iba nang nangyari sa kumpanya. Itinanggi naman ni Linda na may anomalya sa kanyang kumpanya. Sinabi din ng Pinay na ang mga akusasyon laban sa kanya ay gawa-gawa lamang ng mga taong inggit sa kanyang buhay. Ang mga salaysay na nga na ito ni Linda ay hindi sapat para sa kanyang mga investor sapagkat sa pagdaan nga ng mga araw, hindi pa din nila natatanggap ang kanilang mga dividendo. Pero upang makuha pa din ang tiwala ng kanyang mga investor, ipinagmalaki ni Linda na nagtatrabaho siya sa industriya ng sugal sa Las Vegas at kumikita umano siya ng milyong-milyong dolyar na komisyon na maaari niyang gamitin para mabayaran ang kanyang mga investors. May 2023 nang tuluyan ang gumuho at isinara ni Linda ang kanyang itinayong kumpanya na CLF. Nagsinungaling nga siya sa kanyang mga investor na na-freeze umano ng kanilang gobyerno ang bank account ng CLF dahil sa investigasyon sa money laundering kaya hindi pa rin ma-release sa kanyang mga kliyente ang kanilang dividendo at ang kanilang perang pinangpuhunan. Dito na nag-demand ang Pinay na si Geraldine kay Linda na gusto na niyang makuha ang kapital na ibinigay niya sa CLF. Subalit hindi ito nangyari kaya labis na natakot si Geraldine dahil ang kanyang ininvest na pera ay pera nila ng kanyang mister na kakaretiro lamang noon. Tumangi din si Linda na ibalik ang mga principal investment ng iba pang mga taong gustong mag-withdraw sa kanyang kumpanya. Mula nga noon, hindi na din nakita pa ni naman si Linda.
Hindi na din nila makontak pa ang Pinay sa kahit anong paraan. Hindi na dumadalo pa si Linda sa mga pagtitipon ng mga Filipino community. Tila ba tinaguan na niya ang kanyang mga investor. Sa kabila nito, ipinagpatuloy pa din ni Linda ang pagpupost sa social media ng kanyang mga mararangyang bakasyon, mamahaling gamit na lalong nagpagalit sa kanyang mga kliyente. At upang makakuha muli ng bagong pondo, itinayo ni Linda ang pangalawa niyang kumpanya, ang The Ubility Group LLC. Kapareho lamang ang estilo ng bagong kumpanya ni Linda sa dati niyang unang naging kumpanya. At katulad nga ng una, naghanap siya ng mga bagong investors. Nakarating nga kina Geraldine at ng iba pang mga investors ang tungkol sa bagong kumpanya ni Linda. Dito na na-realize ng mga investor na niloloko lamang sila ni Linda dahil parehong-pareho lamang ang estilo ng luma at bagong kumpanya ng Pinay. Naglakas loob nga si Geraldine na mag-ingay online tungkol sa pangloloko umano ni Linda sa kanya. Dito na nga unti-unting nagsilabasan ang iba pang biktima ni Linda. Ang iba sa mga ito ay mga matandang kariretiro lamang na inilagay ang buong life savings sila sa kumpanya ni Linda, dala ang pag-asa na lalago ang kanilang pera kasabay ng kanilang pagtanda. At naghain nga ang mga investor ng mga class action civil lawsuits laban kay Linda para sa pangloloko niya at breach of contract. Humingi din sila ng tulong sa Philippine Honorary Consulate sa San Diego, California. At agad namang laglabas ng opisyal na babala laban sa pakikipagsosyo ang sinuman kay Linda. At dahil sa mga dami nga ng reklamo mula sa mga naging biktima, opisyal nang nakialam ang mga otoridad. At November 2023, naglabas ang California Department on Financial Protection and Innovation and Cease and Desist Order laban sa Pinay. Nakialam na din ang US Securities and Exchange Commission, IRS or BIR, at FBI para busisiin ang bank account ng dating beauty queen. Dito na natuklasan ng mga opisyal na walang legal na transaksyon sa mga abogado ng mga kumpanya ng Pinay. Ibig sabihin lamang nito, ang lahat ng mga sinabi ni Linda ay walang katotohanan. Ang ginawa ng Pinay ay isang uri ng scam, ang Ponzi scheme. Sa mga hindi pa nakakaalam, ang Ponzi scheme ay isang uri ng panloloko kung saan sinasabi ng mga manloloko o scammer na magkakaroon ng kita o tubo ang mga ininvest ng kanilang mga naloko ng 10 to 17%, pero ang katotohanan, kung sino ang huling papasok sa kanyang kumpanya o mag-i-invest, ay yun ang ibabayad niya sa mga unang nag-invest. Napag-alaman nga na ang lahat ng pera mula sa mga investor ay napupunta pala sa personal bank account ni Linda. At ang perang ibinibayad niya bilang kita o dividendo ng mga lumang investor ay nanggagaling lamang sa pera ng mga bagong investors. At ang natitirang milyong-milyong dolyar ay ginagastos pala ni Linda sa casino, sa kanyang mga luho at mga mamahaling kotse. Ay nga sa court documents, may adiksyon sa sugal ang Pinay. Napatunay nga sa mga bank record na kumuha si Linda ng hindi bababa sa 17 milyon na pera mula sa kanyang mga investor para lamang magsugal sa Las Vegas, Nevada at sa ilang mga casino sa California. Habang 61 million pesos naman ang kinuha ni Linda sa pera ng mga investor para bumili ng isang malaking bahay. Bumili din si Linda ng mga luxury vehicle gamit ang pera ng mga investor upang ipakita nga sa social media na siya ay isang matagumpay na negosyante. At higit sa lahat, galing din sa pera ng mga investor ang ginamit ni Linda para pondohan ang maluho niyang pamumuhay. Matapos iyon, ang US Secretary ay nagsampa ng civil case laban sa Pinay pang i-freeze ang lahat ng kanyang mga ari-arian at kumpanya. Labis na galit at panghihinaya nga ang naramdaman ni Geraldine nang tuluyan ng nasiwalat ang pangloloko sa kanila ni Linda. It nga ng ginang buo ang kanyang tiwala noon kay Linda dahil sa galing nitong manghikayat sa magandang buhay na meron ito. At tulad ni Geraldine, masama din ang loob ng iba pang mga nabiktima ni Linda. Hiling nila ay magbayad sa batas ang Pinay at umasa ngang maibabalik pa sa kanila ang multi-million dollars niloko sa kanila ni Linda. Sa kabuuan, ang lahat nga ng tinangay ni Linda sa kanyang mga investor ay nagkakahalaga ng 617 million pesos. Ayon nga kay Geraldine, ginamit ni Linda ang pagiging Pilipina niya, pagsasalita ng Tagalog at pagdalo sa mga pagtitipon ng mga Pilipino upang makuha ang tiwala ng mga biktima.
Umiiyak nga na ibinahagi ni Geraldine na labis siyang nasaktan dahil nadamay ang kanyang ina na naubos pa ang ipon dahil sa tiwala sa investment ni Linda. Si Linda ay formal nang inaresto ng September 3, 2024. Ito ay matapos maglabas ng federal grand jury ng 32 count ng indictment laban sa Pinay para sa mga kasong wire fraud, securities fraud at money laundering. Sinubukan ng kanyang abogado na umapela upang makapagpiyansa si Linda at sinabing kailangan siya ng dalawa niyang mga anak. Ngunit hindi siya pinayagan ng korte na makapagpiyansa. Idineklara nga si Linda bilang isang flight risk o may malaking posibilidad na tumakas patungong Pilipinas o sa ibang bansa. Si Geraldine at iba pang mga biktima ni Linda ay masaya nga nang nalaman na ito ay nakakulong na. Sinabi pa ni Geraldine na sa tingin niya ay delikado para sa Filipino community si Linda na nararapat lamang siyang makulong. Samantala, agad namang nag-plead si Linda ng not guilty para sa mga kasong isinampal laban sa kanya. Ayon sa kanyang abogado, siya ay biktima din ng pangyayari. Pinasa nila ang sisi sa mabilis na paglago ng negosyo at dumating daw sa punto na hindi na raw kayang i-manage ni Linda ang kanyang tinayong kumpanya. Isinisisi din ng mga abogado ni Linda sa mga naunang investors ang problema. Ayon sa abogado, nag-recruit daw ang investors ng iba pang tao nang walang kaalam-alam si Linda. Pagkatapos, nagsipagtago umano ang iba pang mga investors nang lumaki na ang kita kaya nagkulang ang kanilang pondo para sa mga bagong investors. At para sa huling update ng kaso ni Linda nitong March 10, 2026, ang Pinay ay nag-plead na ng guilty. At ayon sa mga balita, mula sa not guilty plea, binago ito ni Linda at nag-plead siya ng guilty para sa 1 count of wire fraud at 1 count of securities fraud. Ibig sabihin lamang nito, umamin na si Linda na siya nga ay nanguha ng mga investors at hindi niya ibinalik ang mga pera ng mga ito. Samantala, ang lahat naman ng mga natitirang ari-arian ni Linda kabilang ang kanyang mansyon at mga Mercedes-Benz ay formal lang kinumpiska ng gobyerno ng Amerika upang maibenta at ipamahagi ang kikitain sa mga biktima. At ayon sa opisyal na investigasyon ng FBI, ang CLF ay walang anumang totoong negosyo at isa lamang itong peking kumpanya. Nakatakda nga ang pagbaba ng hatol kay Linda sa July 28, 2026. At base nga sa kasong kinakaharap ni Linda, maaari siyang hatulan ng 20 years sa pagkakulong at siya ay pagbabayari ng 15 million pesos para sa mga kasong wire fraud count at dagdag na 20 years sa pagkakulong para sa securities fraud kasama ang 308 million pesos na multa. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!